beloved Boss Mike Cervera. Araw ibabalik na anumang pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado, humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Ito mga kababayan ko, ha? Ito, ha? Ito mga kababayan, ha? Pagkaisipin nyo maigi to, si Zaldico ay wala daw ninakaw sa taong bayan. Di po ba? Pero inamin niya na nagdi-deliver daw ng mga pera. Naniniwala ba kayo rito kay Zaldico na walang ninakaw ito? Bilyon-bilyon po mga kababayan ang pinapasole na kwarta. Oo. Kasi nga ho mga kababayan, siya mismo ang umamin na nagdi-deliver daw ng pera kay Martin. Di ba? JJ Sales, sabi nito si Zaldico, nagdi-deliver ako. Di ba? Ha? Kay Martin Romualdez. Tapos sasabihin niya mga kababayan, walang ninakaw itong si Zaldico. Oh, pagkaisipin nyo nga maigi mga kababayan, ha? Mukhang eto pinagloloko tayo. Oh, di ba? Yan yung kanyang ilang video yon, 3, 4 na video na ginawa daw na ang iniisip nga ho ng marami ay AI daw ho yun. Oo. Pero mga kababayan ko, pagpalagay na natin kasi sinakyan naman ng media, pagpalagay na natin totoo. Kasi kumalat sa social media, sa mainstream media, dahil nga po sa kanya mismong Facebook page, inilathala yung edited video niya. Inedit kasi maganda yung pagkakasalansan ng mga kwento. Ngayon, doon maririnig natin yung pag-amin na nagdi-deliver talaga siya ng kwarta kay Martin Romualdez. Tapos ngayon, sinasabi niya, wala akong kinalaman. Pero kung babalikan niyo yung mga nagsalita na mga inimbestigahan tulad nila sino to? Henry Alcantara, sila Bryce Hernandez, at mga kasama. Abay, tugmag-tugma naman na talagang sinasabi, dinideliver daw yung kwarta sa bahay netong si Zaldico. At si Zaldico naman, dinideliver yung kwarta kay Martin. Bawas na nga lang. Oo, bawas. Oo, di ba? Oo, binawasan na ng mas marami. Loko talaga to mga kababayan ko. Tapos ngayon, sasabihin mga kababayan, hindi magsusoli ng ninakaw. Payag ba kayo ron? Sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ano yan? Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa. Ito naman si John Vic, hindi pala totoo. Tinatanggi ng kampo ni Zaldico. Tulad ho niyan, mga kababayan. Di ba? Marites Musni. Tulad niyan. Kung wala ka palang ninakaw, wala ka palang kasalanan, bakit ayaw mong umuwi ng Pilipinas? Di ba? Isipin niyo maigi. Kaya mahirap paniwalaan to si Zaldico Si Raulo ding magnanakaw Kung ikaw pala, Zaldico wala kang kasalanan, wala kang ninakaw, unang-una, bakit ka nag-resign bilang congressman? Ikalawa, bakit ka nagtatago dyan? Ikatlo, kung wala kang kasalanan, wala kang ninakaw, bakit ka hindi umuwi?
para dito ipaliwanag at sa tamang venue sa korte, sabihin mo kung ano yung iyong dahilan. Di ba? Oh, kaso mga kababayan ko tila ba itong si Saldico oo, pinipilit lang tayong utuin O baka naman meron kayong balak ni Marting dalawa. Kasi nga, sabi nga natin, itong si Saldico lang ang matibay na makakapagturo kung may kasalanan o kung nagnakaw ng sandamukal na kwarta si Martin, silang dalawa. Di ba? Yan ang ating hinihintay mga kababayan kasi nga magtropa sila Oo, sanggang dikit yung dalawa na yan. Baka nakakahanap na sila ng kaparaanan para maligtas nila yung kanilang mga sarili. Ang dami ho nilang pera Siyandamakmak ho yung kwarta nila. Oo. Ang pera sa kanila mga kababayan parang papel de hapon lang. Oo, parang kaha ng sigarilyo. Ang pera kay Martin at saka kay Saldico parang balat ng candy. Ganon ho Oo. Ganon ho yung kanila. Kaya kahit pumila kayo mula Monumento hanggang Mandaluyong hanggang doon sa Forbes Park, mga kababayan, hindi mauubos ang pera nila. Di ba mga kababayan? Gayon! Tuloy! Pero itinanggihan ng kanyang abogado. Nako, yan na. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized, as far as I know, to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulias said na, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka. So hindi totoo na nakikipag-usap sa isang isang alagad ng simbahan itong si Saldico. So kasi nungalingan yung sinasabi na naman nito si Remulla. Ito talaga si Remulla, nakakainis minsan Hoy Remulla, ano na ba? Puro na lang kapalpakan yung ginagawa mo Ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. Wala sa pinapanegotiate. Not even feelers. Wala daw. So ayan mga kababayan ko Wala. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban Yan na. po. Sa Portugal umano. Kita mo, kailangan pang gumamit ng Interpol, Saldico, para ikaw lang ay mapabalik sa bansang Pilipinas na iyong pinagnakawang hayop ka. Di ba? Tama po ba mga kababayan ko? Di ba Jay Sales? Pero mo kailangan pa ng Interpol para mapabalik dito sa bansang pinagnakawan nilang dalawa. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka magsusoli ng pera kasi wala ka namang ninakaw. Patay tayo dyan. Ito isang malaking kalokohan talaga Huling na trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko. Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. Eventually, he will because he has to. Anong hiwil? Ang tagal-tagal naman. Kung alam nyo mga kababayan ko, kung susuko, kung uuwi, pagkakaiba na ngayon na bukas sa isang araw at sa isang taon at sa isang linggo sa isang buwan. Di ba? Siguro, ang dapat gawin ni Saldico, bilis-bilisan mo. Di ba ano po, ubos na, boss Mike ang pera. Hindi na uubos ang mga pera niyan.
Putik na yan, kung magnakaw yung mga yan, sabi ko nga sa inyo, di ba, sabi nila, mali-maleta ang pera. Eto na. Naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. Patay tayo dyan. What do you restore if you didn't take anything? Tingnan mo itong abogado. Alam niyo, yung mga abogado kasi mga kababayan, manliliko rin no? Ito nga lang ho yan, sa kanya mismong pahayag, ay nag-deliver ng pera si Saldico kay Martin Romualdez. So, parang ito na yung sinasabi nyo sa mga Martinico. Ang tanong ko, naniniwala po ba kayo? Inaayunan nyo po ba, mga kababayan, na si Saldico, hindi nagnanakaw? Gayong sa kanya mismong sariling bunganga galing na nagdi-deliver siya ng pera kay Martin. Ang labo nun. Oo. Pero mo, inako mo na nagdi-deliver ka ng pera. Truck. Mali-maleta. Diba? Ang mga nagdi-deliver ho na ng pera dito, mga kababayan, abay, yung pong yung armor car. Oo. Yung pong sasakyan ng mga, yung bangko pag nagdi-deliver ho ng pera at kumukolekta ng pera, yung armor car, na ang dami hong mga gwardiya sa loob at saka ho sa harapan, paghinto ho ng armor car, lalabas ho yung dalawang gwardiya, dyan po sa unahan, tapos sabay po poste sa likuran bago magbukas. Titingin-tingin muna kaliwa kanan, likod harapan. Kapag ka-safe na, bubuksan na ho yung pintuan ng armor car at ayun na, ipapasok or ilalabas po yung maraming pera. Kaya nga ho, mga kababayan ko, alam nyo, ako, mukhang unti-unti na hong nakakaisip ng kaparaanan itong si Saldico at si Martin Romualdez para ho malusutan nilang dalawa. Kasi hindi ho papayag si Saldico na makulong siya lang. Hindi ho papayag yan. Kasi alam niya rin naman na nakinabang yung kanyang best friend. Siyempre, idadamay niya yan. Hindi po pwedeng hindi idamay. Mga kababayan ko, idadamay at idadamay niya si Martin. Tropa ito pa, karagdagan. Pasok. Ay na kumakalat na ng karagdagang dokumento ang Interpol para sa Red Notice laban kay Zaldico. Ayan na. Tinanggi naman ng kanyang kampo na nakipagnegosasyon ng dating kongresista sa ilang individual para sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Kahit na huwag ka nang bumalik, antayin mo na lang yung Interpol na kumatok sa iyong kwarto. Di ba? Kahit na hindi ka na bumalik, Saldico Oo. Namimiss ka na nga namin Gusto na namin kayong makita ni Martin. Oo. Buti pa si Martin, nagpa-picture na. Aba, mga kababayan, haba na ng leeg ni Martin Kung dati, mga kababayan, hippopotamus na mistiso. Ngayon, mga kababayan, parang Jerapy na. Diba? Tama? Putik na yan. Sa totoo lang Di ba? Tingnan nyo ho ito. Dating pang lechon de leche. Pagka nagsuot ng damit, mga kababayan, wala na kayong makitang leeg Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo. Yung haba ng leg niya, mga kababayan. Daig pang taga-ibang bansa yung mga nagsusuot ng sing-sing sa leeg nila. Haba na Oo, haba na. Si Martin naman, dating mistisong hippopotamus. Ngayon, mga kababayan, parang Jerapy na. Putik na yan. Ibang klase, no, mga kababayan. May punta tayong picture dyan, Cosmo. Tingnan natin.
Baka meron lang tayo na itatabing pic. Ay, oh, tingnan nyo. Meron. Ito, oh, tingnan nyo. Oh, ayan, oh, mga... tingnan nyo, mga kababayan ko. Oh, tingnan nyo. Ah, aba, mga kababayan eh. Parang Jerapi na sa Lega. Kung dati, mga kababayan, oh, yung kanyang barong, halos pumutok-putok eh. Di ba? Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, tignan nyo itsura. Oh, baka mapagkamalan yung baka mapagkamalan yung ano tawag doon? Zebra, ha? Hindi zebra, Jerapi yan, ha? Namamayat na, mga kababayan, kakaproblema. Hindi na alam kasi, mga kababayan, kung paano malulusutan ito. Oo, ang hirap kaya. Oo, ang hirap niyan, mga kababayan, yung kakaisip mo ng maraming problema kung paano ka makakalusot sa mga kontrobersya na kinakasangkutan mo. Lalo na, mga kababayan, puro pagnanakaw, di ba, Ai-chan? Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.